Acts chapter 17 verses 24 to 25. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. Magandang araw at tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang independence. At ang una pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Campoy, God is independent and self-sufficient. Ibig sabihin po, hindi po nakadepende ang ating Panginoon Diyos kanino man o sa kung ano man, kahit kanino, kahit sa kanyang creation. Hindi niya need actually ng ating prayer, ng ating mga handog, etc. etc. At dahil po siya yung creator, wala siyang kakulangan at wala na siyang dapat punan. Ang ating Panginoon Diyos po yung lumikha ng lahat ng bagay sa mundo, pati yung tao, kalikasan, at pati na rin yung life itself. Hindi po siya tulad ng mga Diyos-Diyosan na kailangang pag-alayan o pakainin o pagtanggol laban sa mga umuusig, kasi nga po ang ating Panginoon Diyos ay self-sufficient na. Kaya niya lang mabuhay sa kanya, ay kaya niyang mag-exist nang wala yung kanyang create. Kaya kung itatranslate po natin ito sa ating generation, ang ating Panginoon Diyos po ay hindi na kailangan ng likes, ng views, ng approval o tulong po mula sa tao para lang maging Diyos. At may sarili po siyang kapangyarihan, karunungan at buhay. Wala siyang kakulangan. Kaya yun yung one of the main reason kung bakit natin siya sinasamba. Hindi dahil kailangan niya tayo, kundi dahil karapat-dapat siya para sa ating pagpupuri, para sa ating pagsamba. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang turuan ni Pastor Russell Campoy, God does not need us, but we need God. Hindi po pinaglilingkuran ang ating Panginoon Diyos na parang may kulang sa Kanya. Sa halip, siya po yung nagbibigay ng lahat sa atin. Pati buhay, hininga, lahat-lahat ng mga bagay na makikita natin sa ating mga paligid at lahat-lahat ng ating mga pangangailangan. So, hindi natin hindi tayo essential sa ating Panginoon Diyos. Pero dahil po sa kanyang grace, siya po ay essential sa atin. Parang ganito po yun. Sa isang relationship, may mga taong clingy dahil hindi nila kayang mabuhay nang walang isa't isa o walang each other. Pero ang ating Panginoon Diyos po, sa relationship natin with Him, hindi clingy, hindi siya dependent sa atin, pero tayo, totally dependent tayo sa Kanya. Kung wala ang ating Panginoon Diyos, wala rin tayong tunay na buhay. Hindi mag-i-exist ang life itself dito sa ating mundong ginagalawan. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Campoy, God invites us to partner with Him. Kahit po hindi niya tayo kailangan, pinili pa rin ng ating Panginoon Diyos na isama tayo sa kanyang plano. Ganun po kabuti at mapagmahal ang ating Panginoon Diyos. Wala siyang pinipiling tao, wala siyang pinipiling race. Lahat sila, kahit nga sinabi niya sa John 3:16, for God so loved the world. At sinabi rin ng ating Panginoon Diyos o ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang the Great Commission na baptizing them o lahat, all the nations. Walang pinipiling kulay, walang pinipiling race, walang pinipiling tribo, walang pinipiling relihiyon. Ganun po kabuti ang ating Panginoon Diyos. Pinili niya pa rin tayong isama sa kanyang plano kahit na hindi tayo essential para sa kanya. Hindi niya tayo kailangan. Hindi niya kailangan ng ating mga prayer, yung ating mga alay. Pero dahil napakabait ng ating Panginoon Diyos, ganun siya kabait, ganun siya perfect, ka-holy, ka-sacred. Kaya nga po pinapadala niya si Pablo noong araw at yung iba pang mga apostol para ipahayag yung katotohanan o yung gospel. Hindi po ito dahil kailangan niya tayo, kundi dahil gusto niya tayong maging bahagi ng kanyang ginawa. Gusto niyang attain din natin yung salvation na ino-offer niya, hindi lang para sa mga elected people, hindi lang para sa mga piling tao, kundi sa mga tao sa buong mundo.
It's either their skin color, hindi dahil sa kanilang mga balat, sa kanilang relihiyon, hindi dahil sa kanilang mga race, kundi dahil sila ay tao, dahil lahat ay minahal ng Diyos ng higit o ng sobra-sobra. Dahil isipin natin, sobrang laki ng kasalanan natin mula pa lamang ng panahon ni Adan. Pero sa haba-haba ng panahon, ilang libo, ilang milyon yung taong lumipas, hindi pa rin po nagbabago ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Kaya yung chance na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos na mapunta sa kanyang kaharian o sumama sa kanyang kaharian, kaya ay isang pribilehiyo, hindi ito obligation, kundi parang isang hari na hindi naman kailangan ng servants, pero pinipili niya pa rin na maging parte yung kanyang nasasakupan ng kanyang kaharian. At yun lamang po, maraming salamat and God bless. Amen.